ating TDLC full course Forex yun, Forex course, no? Forex naman, no? Hindi siya crypto kasi before yung ating mga inaaral is all about crypto. Yun, so hindi na tayo nakahabol sa crypto, no? Masyado tayo na in love sa gold. Sa gold market, no? And sa other pairs like sina GBP USD, GBP JPY, yung mga major pairs, no? Masyado tayo na in love. So hindi kasi ang plan ko sana kainitan ng gold nung mga nakaraan eh. Pero ngayon falling down na, so pullback na siya, nagkakaroon na ng mga blow off. Hindi na tayo habol dun. Okay na yun. Steady na muna tayo dito sa Goldie, no? Kasi lalo ngayon na talagang ramdam na natin yung ganda ng mga setups, no? Yung mga executions. Yun. Kaya focus na tayo dito sa ating ginagawa ngayon na gold trading, no? And sa ayun na nga rin sa mga major pairs. Okay. So tutuloy lang natin 'to para sa mga newbies, saka siguro para sa inyo na rin mga mga advanced na, no, para lang ma-refresh kayo, no. Yun, i-discuss natin nung day 3 nung nakaraang kailan ba 'yon? Last 2 weeks na, no? Tagal na no, pasensya na. No, marami talagang dumaan eh. Dalubyo mga bagyo, no. So yun, na-discuss natin doon yung trading view is kailangan natin as our parang main tools, isa sa main tools natin si trading view. Meaning, yes, pwede tayo mag-trade kay MT5 alone, no? Pero mas the best pa rin kung meron tayong trading view knowledge, no? Kasi kumbaga mas mabilis tayo makakapag rito, plano, makakapag backtest, makakapag-aral, no? Kasi maganda to, every weekend sana nagre-review tayo ng ating mga naging trades. Kanina nga, magre-review rin ako, kaya lang nakatulog ako. Kaka-trade ko ng VIX, nakatulog ako. Pero every weekend dapat sana, yun ang magandang pinakagawin, no? Review natin, mga losses natin, bakit ganoon, ba't hindi gumana, no? Bakit nag-loss tayo sa part na yun, nung araw na yun, nung ganong oras, no? So dito, mabilis natin ma-execute yun. Imagine nyo, no? Gagawin nyo yun sa MT5. Ang dugo nun. No, yung pag-scroll lang sa MT5, napaka na eh. Parang kang hinihila. Parang nakikipaglaban lagi. Ini-scroll mo lang pakaliwa. Ang hirap, no? Samantalang dito, through mouse lang, no? Kaya sa cellphone, gaganon mo lang daliri. Yun. So, drawing tools and chart markups. Ito na nga, dito tayo naputo last time, no? Yung pagbabakat natin ng support and resistance, trend line and zones, which is ginagawa natin kanina, no? Asa na yun? Yung ating chart. Ito. Trading view tayo. Yun. No? May super chart. Super chart. Yun, no? Launch super. Naka-subscribe na ba kayo? Kung hindi naman, walang problema, no? Sabi dito, kita ba yung chart? Kita naman, support resistance, trend lines, and zones. So, ginagawa natin to through pagka tayo, rundown analysis. Yung rundown time frame, no? Nag-start tayo ng daily. Sa daily pa lang makikita nyo na yan, So, yan, so kita na, Ayun na ba? Kita ko na kagad. So, isa sa nakita ko agad is ito. Pwede na natin i-connect the dots to. Ito yung tinatawag na trend line, Sabi dito kasi support resistance trend lines, nauna yung trend lines, no? Yun yung una ko nakita, No? Possible to kasi yung going down siya kasi nga nag-start na ulit yung US government. Natapos na yung shutdown nila, no? Hindi, no? Parang computer lang, shutdown yung government. So, support and resistance naman, pwede tayong gumamit nitong box. Ito. Rectangle box. Yan. So, iba, baka hindi alam to ng iba, no? Box yan, hindi line. Usually, iba, di ba, pag nag-support and resistance, line lang. Although pwede to, pero ako si Kuya Dids, hindi lang basta line yung ginagawa ko. Box. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit, no? Pwede din naman line, no? Ganyan, no? Ito yung resistance, no? Ano naman, dito sa week. Yung support, possible support is nandito sa ilalim, of course. Lang natin ang kulay. Doon, kulay green. Is lang ba o masyadong magulo sa parang nakapokus tayo, no? Ito ba? O magulo sa mata? Ano siya?
disturbing. Hindi naman. Ayos lang. So, pwedeng dyan, pwedeng ito. Ang problema dito, from here to here, boom, ang layo masyado. So, this is 1,800 pips. Tama? Marunong na ba kayo mag-count ng pips? Teka ha, isa pa, lagyan natin ng price range. Sabi is 19,735 points, no? So, kung convert natin sa pips to, aalisin lang naman natin yung isang digit dyan. Yan, and then, iusog tong isang comma dito. So, that is around 73. Sorry, ba't 73? Ako kasi inalis na nga pala natin. Magiging 1,973 pips. So, ganun kalayo, no? yung support na nilulook up natin kung sa daily. Kaya ngayon, ang mangyayari nito, babaka tayo ng 4 hours. Ganun tayo mag-rundown analysis or top-down analysis ng time frame, no? Baba ng 4 hours, mas lilinaw to. So, sorry, i-off ko lang ito. Pamatay, no? Yan. Malinis na, no? So ngayon, magkakaroon na tayo ng mga additional information like this one. Ito, yan. Ayan, hatakin mo lang to. Yun o, kita nyo? Kita nyo ba agad mga bossing? So this is around 1, 2, 3, 7. Medyo ano na. Ilan na lang yun? 123 na lang. Pero still, malaki pa rin, ano? 123 pips. Pero ano na yan, achievable na yan. Narating na nga eh. Narating na and then nag-bounce siya, no? Ba't ganun? Dito iba yung bilang. Mali ako, sorry. Mali. Yung number, sorry. Ayun, yung tunay niya, 5,000, ano? Layo pala, no? Laki pala nito. Laki pala ng movement na yun, no? 637. So, that's around 560 pips, more or less, no? Realistic na rin, lalo na yung nangyayari ngayon na buhusan. So, yan. Meron na tayong 4 hours, visual, ano, kung ano yung possible na mangyayari. Makikita natin yan unti-unti eh. So, bottom to week to week. So, ito yung possible na lower bottom, ano, no? Trend line, no? Lower part ng trend line, no? So, kasi upper, ito yung so, kaya lang malayo, no? So, pwede nating yan, i-tweak yan pag ganito. Yan. Okay? So, ibig sabihin yan, malaki pa rin, no? Malaki pa rin yung ating, ano. Possible to, yan. Mag-squeeze siya rito sa area na to. Okay? So, alam nyo na ba yung squeeze? Pinipiga yung price, no? Obserbahan nyo yan, mga boss, no? Eh, kung mag-breakdown naman dito, Kuya Dids, paano yun? Look up tayo sa pababa, no? Okay. Eh, paano kung biglang mag-pump naman dito? So, ganun din yan. I-observe natin yung pataas. Ngayon, mas the best to kung bababa na tayo ng 1 hour. So, wala naman palang halos diferensya. 4 hours saka 1 hour, wala halos ganun diferensya, no? Pero ito, makakita ka rito ng mas detalyado. Ito, from here to here. Yan. Medyo ano siya. Alam mo, ano to? Matatarik to. Alam niyo yung matarik. Steep, no? Masyadong steep yung movement nito. Pero possible yan, no? Possible yan. Paano yung kaya mababali, wala ba to? Hindi, abang lang yan dyan. Kaya huwag niyo munang buburahin yan. No? So, pagka ganito kasi, mataas pa rin, no? 1 hour kasi to eh. Around 600 yung pataas. Pero pababa, 400 na lang, no? Or 300. Okay, yan na. Lumalapit na tayo. 15 minutes na. Ito na, dito na nakakaroon ng mga games, no? Like yung bubukas mo na yung yung last time na pinag-usapan natin, ano? Ano na nga yan? Tradometer. Pwede ka na dyang, ayan, magsilip. So, sell, no? Kita nyo linaw, oh. Na-review nyo ba yon mga boss? Ano nyo ba? Naalala nyo pa yung tradometer na yung diniscuss natin last time? No? Kakaroon na siya ng Kung mahiwag, ayan. Mahiwaga sa session break na to. Pag ko siya, ang hirap hanapin. Saan ko na nga yun. Nandito lang siya sa pinaka-last na tab events. Yan. So, makikita nyo, no, nung unang part ng opening ka last Friday, medyo lumalaban pa. Nakabay, no? Pero ito yan eh. Once lumitaw to din na invalidate siya agad, palatandaan na yan na mas lamang si sell pagka ganyan. Alam nyo ba yon? Kahit sa sa sago, sa pisar, nangyari yun eh. Yung kunwari pataas, no? And then biglang magkakaroon ng sago sa itaas or ng pisar, ng tuldok sa taas. Tapos ilang candle lang, mapupunta agad sa ilalim. So ibig sabihin pagka ganoon,
mas nagdo-dominate yung nasa ibaba, kaganon mo. Kumbaga mabilis siyang papalit. Okay? Nagets niyo 'yun? Parang ito, no? Naka-sell to. Okay pa siya, 'di ba? Nung ano to, 9 o'clock to, so New York session to. Okay pa yan, so nalalaro mo pa. Pero kinaumagahan, nagkaroon ng pump. So mapipake ka dito, magkakaroon ng fake movements dito. Isipin mo, hindi, buy na ulit to. Pero, yun nga, may cut loss naman tayo, kaya mahalaga talaga ang cut loss, mga boss. Huwag natin ipaglaban niya na ano. Di, sell yan. Ay, buy pala, sorry. Buy na yan. Huwag, kasi, madadali tayo doon. Yun na nga, pinakita na nga rito, around 2 o'clock, no, London session. Biglang nag-shift agad. So, ibig sabihin yan, kumbaga sa yes, may buy, pero biglang lumitaw si sell. So, kung titimbangin mo siya, mas matimbang si sell. Gets nyo yun? Yun yung point ko doon. Mas magpo-focus tayo sa sell movement. Which is, na rin tawag nga dito, may catalyst nga, sabi nga nila Yun nga, yung si US shutdown. Kumbaga, mas tayo, mas mapapanatag tayo na mas masarap mag-sell ngayon or mas okay sakyan yung mga sell movement ngayon. Gawa nga ng yung nangyayari sa market ngayon. Panandalian lang yan actually. Pagka nagkaroon ulit ng yan, yung mga na-stabilize na ulit yung mga news, nagsasalita na ulit si Jay Powell, yung mga news nila. Kasi last time, ang tagal, walang news Walang news noon mga nakaraan. Panay no news yung nakalagay doon sa sinusundan ko sa Telegram na taga ba to ng kung meron bang news ko or yung news high impact today. Panay no news yung nakalagay. So, yun. Dito na yun nangyari sa 15 minutes. And then, yun na. Meron ka ng, hint kahit papano or sniper entry. Yan, sarap po. So, ito yun, di ba? Ito yung line na minarkahan natin kanina sa 15 minutes. So, ignore na natin ito si Bay. Okay na yan. Patawarin na natin siya. Kung pinaka-loss na tayo, no? Ganun talaga Papunta ng 1 minute. Tinalunan ko na iba, no? Kasi ito yung, as per setup ng tradometer, So, nakita nyo, no? Ayan, nagkaroon ng sell dito, di ba? Sorry, alisin ko pala sa Heiken Aishi. Tayo, normal candle na ulit. Actually, hindi, sumunod na candle, masyado mapusok to. So, kung mabilis yung flex mo sa market, no, masasakyan mo to. Kung mabilis kung medyo advance ka na, sanay ka na, masasakyan mo to. Kasi after nung guhit, no, biglang lumitaw na kagad siya. Kasi ito yan after ng 15 minutes na pagbakatan, bakat mo na kagad, titingin ka kagad sa kaliwa mo, ano ba yung previous na or yung pinaka-latest. Wala pa to yan wala pa to, nung pagpunta mo ng 1 minute. Ang bilis nga yan. Baka seconds lang yan, Ito na kasi line natin, sumunod na candle, saka siya lumitaw. Pero kung makapag-decide ka agad, enter, no? Sa bagay, nagre-retrace pa naman yan, nangunguha pa ng pasahero bago talaga bumiyahe. Okay, so yun, kung di ka man nakareact dyan, pasensya ka na, hintay ka lang. Medyo matagal-tagal yan. Ganun talaga 2 o'clock to 6 o'clock, 2 o'clock to 4 o'clock. To 4 o'clock ulit nagkaroon, baka cut loss pa to. Ano nga natin? Oo, cut loss to mga boss. Cut loss to. Medyo, manipis yung kapital. So, alam nyo na ibig ko sabihin, kung medyo palaban kayo, pwede tayo mag-layer dito. I-layer natin to. Pero yun, tanggapin na natin, let's say naka-cut-loss ka na rito, So, ang pinag-usapan natin ngayon is yung wala na ito, Kasi nga, kunwari na-miss natin yan. So, ito na tayo nag-take chance. Possible cut-loss ka. But, yun nga, tiwala lang or trust the setup, bibigyan ka ng, ng reward, So, kung dito ka na ulit nakabalik, area na to, na-layer mo to ng maganda. Maganda. Okay ka dyan. Okay, so, I hope, I think, hindi pala I hope. I'm expecting, Boss Anthony, na daanan mo na ba yung price action na topic? Opo. Sa video. So, kung nadaanan mo na yun, the best niyan, price action pa rin, The best talaga sa lahat, Kumbaga, Actually, Kuya Dids, na nagawan ko na ng setup yung para sarili ko. Parang na-refine ko na siya para parang sarili kong baka gusto mo i-share. Gagamitin. Baka gusto mo i-share. Para lang Opo. Bali, 3 time frame yung ginagamit ko na random analysis. Yung 1 day and then 15 minutes and then yung 1 minute yung execution ko. Ganda, Ganda yun. Powerful yung tatlo na yun.
Actually, tatlo lang talaga eh. Either 1 hour, 4 hours, daily. Mamili ka sa tatlong malalaking time frame na yun. And then, 15 minutes ka na para lang tingin na nung throdometer natin. Then, 1 minute execution. Tamang-tama yun. Tapos, yan po yung ginagamit ko na na mga indicators, yung speedometer, Throdometer. Super trend. Sorry. Super trend, yan. Yan po yung ginagamit ko. At saka yung box, yung ano yung tawag doon? Gun box or ano? Keyzone. Keyzone. No, yun the best yun. Pala. Yun yung mga pinagsama-sama. Solid nun, solid yun. Grabe, buti nabanggit mo si Killzone. Nakakalimutan ko siya. Okay. Sige, 3 o'clock. Teka, babox ko lang to ha. Kaya lang nag-3 o'clock, about 2 o'clock. Kasi nagbago Ano po, nasa 8 o'clock to 9:30 p.m. po. Mostly kasi yun ang time na available ko. Kaya lang to naging sample natin sa Let's say dito tayo, sa 3 o'clock kasi yung natin, Killzone eh. Ito, the best to. Hanggang 3:15. Yun nga yung sasabihin ko na kasunod. Pagka ganyan, inaral mo naman yung yung Killzone o kaya yung price action natin na na topic. Hindi i-box mo, no? Hindi naman masama mag-box eh. Sama mo na, di ba? Yan. So, iba pa rin kasi talaga yung price action versus din sa mga buy sell lang na yan. Iba pa rin kagaya nito, nag-breakdown. So, sell yung tinitignan mo dyan eh, di ba? So, kung naka-box ka dito, pwedeng ito, breakdown ang idea mo or iti-trade mo to. Pwede to, lalaruin mo yan, no? Malaki-laki rin kasi to eh. Ibig sabihin ko dito, no? Pumuposisyon ka na dyan sa top niya yan. Pumuposisyon ka na dyan sa mga areas na yan. Yun yung point ko dyan, no? Kasi bakit? Kasi nga yung mindset mo is sell. Kunwari na mismo itong move na to, no? Tapos inabutan ka ng kill zone ng 3 p.m. Yung mindset mo, imagine mo makaposisyon ka dyan, ano? Sabay, boom, uy, tama ako. Ang sarap sa pakiramdam nun. Baka akala nyo, no? Iba yung na achievement na mararamdaman nyo doon. Saka, additional ko po dyan, Edis. Kung dyan sa may sa kill zone na alas 3, mapapansin nyo po sa may bago siya mag-breakdown, mapapansin natin yung mga doji candle bago siya mag-flash down. Yun po yung mga trigger ng price action na pwede natin. Galing yung mga buntot, Opo, yung mga pa-downtrend structure. Ito kita yan, nakita ko din. Una to. Ito. Diyan po yung yan yung entry na layering. Sa bawat sarap oo nga galing ito kita. Meron pong meron iba-iba po kasi sa loob po kasi ng box, iba-iba yung structure. Kaya doon po inaaral ko doon kung ano yung iba-ibang structure yan, and then ipi-print ko siya para pag nakita ko yung picture na yun na parang yun ang ginagawa niya. So magkakaroon tayo ng idea na yun yung pwedeng mangyari. Galing. Yun po, ganun yung ginagawa ko ngayon. Talagang may may structure yung mga kandila na yan, hindi lang basta yan. Yan, nagpiprint Yan yung sinasabi sa akin ng mentor ko dati, yung chart, yung candles, hindi ako makapagsinungaling. Daig na daig niya ng news, ang mga fundamentals. Daig na daig niyan, no? Piniprint kasi dyan yan sa chart. Napiprint yung mga emotions, yung mga mindset, yung mga algorithm niya. Kitang-kita nga naman, no? Galing, andun yung mga buntot niya, andyan, hindi man malalaki. Tumutulak pababa, Until meron, syempre, nasa bottom. Ito yung mga delikado kasi dyan, Isipin mo, pin bar. Pin bar, no? Hari ka dyan. So, dapat, stick ka, focus sa goal. Ano yung goal? Ano yung disiplina? Ito, di ba? Throdometer. Yung sinasabi, bakit ka, hindi, maglulong na to, kung guluhin, di ba? Focus lang. So, kung di mo man masakyan to, hindi ka man makapag-layer dyan, at least may hint ka na once mag-breakdown to, might possibility. May tendency na magtuloy, kagaya nga niya, Kahit dito ka na lang, sa dulo na lang, sa end ng Imagine mo, 80 pips na agad yan, Solid, Okay, so yun. Ganda, Kaya na. Mayroon ko ba i-add doon, Boss Anthony? O goods na yun? Opo, dun po sa may sa layering ng entry. Bawat lower high po na yon, pwede po dun mag-entry. Yun yung pinaka-layering entry. So, parang ito, bigyan lang natin ng visual, Ito yung pinaka-high mo.
Opo. Ayan. H. Let's say, yan po yung structure number 1. Oo. Mga ganun. Structure number 2, iba naman po yung structure niya. Merong pumasok, merong lumabas, and then, Oo, merong ganun. okay. Pangalawang structure po yan. Pangatlong structure, meron naman pong meron Mabilis. tinatawag tayong FPG. Oo. Yung Pwede. FPG, tapos bumalik po siya. Yun yung Oo, the yun. best. The best yun, oh. Yun yung pinaka the best ko po na setup na, Ayan. Mga kumbaga yun yung malilinis. setup A Ah, sa Darbas box. ah, Yun po. ah. Parang dun po, umiikot yung Nakaka-categorize mo siya, strategy na no? ginagawa ko po Oo. sa Saka mga makikita ganong mo yung mga structure. yun nga yung mga premium setups na sinasabi, no? Talagang masarap i-execute. So ito kitang-kita, no? Pwede ka nga mag-layer diyan, galing. So, true price action na dadali, no? Pwede siyang magamit, no? Ayos, sige, okay na siguro tayo diyan. Ang setup na yun, Opo. grabe, ang linis, no? So yun, yung zones, yun, zones actually, yung kill zones yan eh. Yan, nagawa na natin, ano? Nagawa na natin. Okay, so ito naman, punta tayo sa Fibonacci retracement and extensions. Ito kasi, sa Fib naman, mga boss, ginagamit natin siya usually sa TP, di ba? Saka sa possible na mga bounce area niya. Yun yung magandang pag-applyan or application ng Fibo. So, babakat lang tayo ng low and high. Yan. So, ito yung normal na Fibo na ginagamit, no? So, kung makakita natin sa chart ito, let's say, focus tayo sa Friday chart lang, ano? Pwede nating magamit siya as bounce level, no? Kaya lang, anong oras to? Alas to sa madaling araw. So, wag naman. So, ito, alas 11, alas 10 na hindi, sorry. Focus tayo ng Friday pala, sorry. So, let's say, ito yung naging data natin. Hindi pala, ito yung magiging data natin yan kung Friday tayo. Ito, saka ito. Yan. Yan yung ating magiging data, no? So, kung sell naman ito, paano nga pala kung sell, ano? Pwede natin baliktarin kasi ito eh. Top to bottom. Magiging, top to bottom naman. Top to bottom. So, resistance naman yung hinahanap natin dito. Hindi, kanina support, di ba? So, saan yung possible na resistance? So, ang ganda, 618 usually yung mga the best na, golden ratio na tinatawag, no? 12.382, 382, 618 pala, sorry. 618, 382, yan, 0.5 or 5, yung mid. Yan yung mga magagandang abangan. Which is ang ganda, kitang-kita, nangyari nga siya. Steady summer here na lang, no? So, ilan din yan, no? True Fib, no? So, okay. Goods na tayo dyan kay Fibo, no? May isa akong pinapractice nga pala kay Fibo, baka lang sakaling magamit nyo. Ito. Trend-based Fib extension, no? So, nung natuklasan ko, bottom to top, yung trend na kunwari, umaga ng Friday, no? Oras ba to? Ay, 11 na pala to. So, late na. So, let's say 8 o'clock tayo nagtitrade eh. Yung baga di tayo nagwa-warm up, no? Painit ng makina. So, ito yung magiging niya. Magiging bottom and top. Bali, ang magiging hintay natin dito is parang ganito, no? Yan. Pag naging ganyan na itsura niya, dyan masarap mag-plot nitong trend-based Fib extension. So, bottom, top, and then yung bottom ulit dito. Kaso pababa eh. Ganyan natin. May sense to. Ayun, meron din pala oh. Meron oh. Yan, ganito. Kita nyo? Nakita nyo ba? Ang gusto ko rin sa trend Fib, trend-based Fib extension na to, nade-detalye niya. Ayan oh. So, kanina di ba nagbakat din ako ng Fibo mula rito hanggang dito. Ito naman, saka ito lang, 0.8. Lagyan ko ng mark ha. Ito na lang. Yan na lang natin. Check mic. Test. Hello. Wait lang tayo.
FB, kumusta FB? Okay pa kaya ang FB? Ayun, nakabalik ako. Ang galing. Kumanta ako ng Hold On. Wala nga talaga sa bundok ko. Bigla nagpa-brown out. Nag-brown out pa naman. Walang kaabog-abog. Nakastama. So, yun. Dinig ba? Okay na? Nakabalik na ako? Opo, I'm back. Sorry ha. Saan lang ba nag-brown out po ba? Ha? May nag-brown out sa pitik tapos 3 seconds siguro. Pero bumalik. Running talaga dito sa bundok. So yun, ang sinasabi ko kanina, nadidetalye itong trend-based fib extension. Sobrang ganda So kung short na yung mindset mo rito, hanapin mo yung... Edits. Wala po yung chart. Ay, sorry. Akala ko pati sharing continuation. Asumero. Okay, yan. Ayan, yan. Kita na po? Opo, kita na po. Ayan. So yun, bottom, top, then kung saan siya nag-bounce back, no? Ayan. So yun yung pinaka nagiging structure ng trend base. Sorry nag-brown na ako. Lodi Marvin, saka sila Boss Dref, Boss Noybem, Derek. Ayan. So yun yung nagiging structure niya bale, no? Bottom, top, and then kung saan possible mag-bounce. Or nag-bounce na pala. Kung dito mo na siya dinatnan. So, ibig sabihin, kung ganito yung tsura ng chart niya... Ay, sorry. Mute ka para Yan. Replay. So, kung ganito yung mag-itsura ng structure natin, wala pa to. Pag ganyan, wala ka pang mamarkahan. Hindi ka pa pwedeng basta magmarka. Possible, pwede ka mag-try, no? Possible, ito top, bottom, and then ito naman. So, yun nga, medyo parang awkward, no? Langanin. Kasi tagal pa niyang babalik dito, kailangan bumagsak muna siya. Pinaka-the best is actually sa Fibo ganun din naman eh. Sa Fibo naghihintay naman tayo ng gantong structure, Ito, Yan. Yung normal na Fibo yung ginagamit natin, bottom, top, kasi nagkaroon na siya ng parang resistance. So parang ganun lang din dito sa trend-based Fibo extension, no? Hintayin lang natin 'to magkaroon ng parang pinaka kung saan siya muna magba-bounce, no? Para magkaroon tayo ng structure niya. Yan. So dito nagkaroon ka na nito, bottom, top, then yun. So pwede natin gawin, pwede mo laruin dito actually, pwede kada yan kada key levels, no? Kita nyo? Sabihin, pwede natin i-trade to pataas, pababa, Yan, yung possible na magigain mo. So parang lang to, mindset nito is yung Darbas Box Gaming, no? Kada magbe-breakout, enter ka, no? Parang ganun, no? Ganun yung mindset niyan. So kagaya yung ginawa nito, nag-breakout, no? So kung malate ka man dito kasi dito nag-close yung end candle, dito ka magbabay, ito yung magiging risk mo bali niyan. Top to bottom, ang laki, no? So sa below ng key levels, doon ka pwede mag-risk, no? Maglagay ng cut loss. Negative 60 no? So, ayan yung pinaka-risk mo. Ito yung possible na maging reward mo. Ganito yan. Ang mindset ko rito, ino-observe ko. Key levels per key levels, no? So, kung mag-break ito, go lang, no? Mag-break dyan, go lang. Parang ganon yung ko dito. Paglalaro ko nitong trend base na to. Nag-resist na. Possible, ka na. Partial TP or exit muna, no? Laki na niya, no? 100 pips, no? Ganon lang. Diba? Yun, mamimiss natin to at mamimiss mo yan kasi namula Kanina puro green Siyempre yung mindset mo yan, paldo ka yan, di ba? Alangan namang sa uli mo ng ganito. So wag ganun, sayang yan. Pag ganyan, pwede yung candle cut loss yan. Yung previous na candle, no? Like for example to, pag na-break to, hindi ko pa ititipi yan, no? Hindi pa ako mag-exit, no? Hanggat nag-hold to, itong previous candle. So, pag nagkaroon ka ng bagong kandila, ganun ulit, move mo lang. So, ito na ngayon. Kung susunod na kandila, mag-breakdown na, hindi pa rin, hold ka pa. No? Yun, na-break na. So, out na tayo dyan. Gets nyo? So, ganun kaganda tong na trend-based fib na to. So, introduce ko lang sa inyo, baka sakaling kalikot nyo to, no? Magagamit kasi to sa entry, saka sa exit na rin, no? Sa TP-based, no? Yun nga, sabi ko, hanggat nagbe-break siya, sakyan mo lang. No, pero pag hindi na nag-hold, out ka muna or pahinga muna.
So kung nakita mo naman na rito na lumalakas na yung seller, 'di ba? Sell yung ano natin, tradometer. Pwede natin gamitin to as resistance entry, no? Like this one. Yan. Sa mid, no? Sa 0.5 ka Fibonacci key levels, no? Yan, 200 pips, ang lupit niyan. So ganun pa rin yan, as per key levels, titignan nyo lang siya. Okay, so move na tayo. Tapusin lang siguro natin 'to isang buong page na to. Ayun, yung mga rectangle, path, brush, and madali na to eh. No, ito siya. Yung rectangle, yun, nagagamit natin siya sa box gaming, sa Darbas, no? So, i-favorites nyo na yan, no? Madalas natin gamitin yan. Saka sa kill zone natin, no? Yan, so, madali natin siyang ma-identify yung pinaka-top saka bottom ng kill zone natin. Okay, so, dito, morning, 8 o'clock. Ah, hindi, 9 o'clock na pala. Nag 9 o'clock na ako, Boss Anthony, kasi nag-shift yung ano, timing eh. Pero, applicable yan kahit na 7 o'clock. Ito, yun ang kagandahan dito. Yan, oh. Ito yung possible maging cut loss to. Yun. Okay, so rectangle. Then yung path. Yun yung path. Ito yata yun eh. Ito yung path. Mga ano na yan. Mga basic tools, no? Alam ko ito yan eh. Yung trend channels, no? Yung ginagamit ko. And then, brush tools, no? Yung pagmamarking. So, kagaya ng ginagawa ko, no? Yan, no? Marking for liquidity. Yun. Kasi, ano, alam nyo naman sa liquidity, mga bossing? Yan. So, hinahanap niya yung pinaka-top, kagaya nito, no? Nagkaroon siya ng top. Pero, nung, kung manonotice nyo, 1, 2, biglang may sumunod pa. So, ito yung mga liquidity area na tinatawag, no? Itong area na to. Yan. Pag ma-mark natin, pwede natin gamitan ng brush. Using text note naman, no, for ano natin, mga additional na ano natin, mga notes, no? Natin siyang dagdagan dito. Yung kagaya ginawa natin kanina, ng high, di ba? So, pwede tayo mag-mark na ano, ng high natin through these text tools, no? Tapos, lower, high. So, nakatulong to, no? Yung shinare ni Boss Anthony kanina, pwede siyang gamitin as layering entry natin, no? Pang gusto natin pumasok ng pag-layer, i-layer natin yung ating position sa short. Pwede natin gamitin yan, no? Yung higher, ito nung price action na to, yung mga lower high. Okay, emojis. Meron tayong classmate dati. Ano siya, ang galing niya gumawa ng journal. Talagang ano, full ano pa talaga, may mga ganito pa emojis. Nakakabilib eh, no? May ganda eh. So, yan, iba. Baka makatulong sa inyo, no? Iba, kasi, syempre, mas visual, ano, appealing, no? Mas natatandaan nila, no? Yan. Emojis to organize your analysis, yun. So, pro tips, color coding, yun. Advice lang pala, no? Yung, i-color code natin ng maganda based sa mata nyo. Of course, yung maganda sa mata ko, minsan, masakit sa mata nyo. Kagaya niya, no? Ang daming mga lines, no? Merong mga session breaks. I-modify niyan. So, walang nagsasabi na hindi pwedeng i-modify yan, ano? Walang ganong rules. Mas maganda naka-modify ito sa preference nyo, no? So, I think that's all for, ano, sa day 4 natin. Tagal pala natin, no? Ito naman, ano? So, yun. Yan muna siguro. Post na tayo sa day 4 para, ano, hindi tayo ganong magtagal. Yun, wag lang nating ano no, tadtarin ng linya yung chart natin hangga't maaari, baka maging ganito itsura niya. So, ano yan, analysis paralysis. So, kung mapapansin nyo, i-maintain natin hangga't maaari as clean as possible tong ating chart. Okay? So, yun lang yung isa sa mga advice natin. Yes, kung gusto nyo i-retain sina daily analysis, like yung sila support and resistance, o kaya yung trend line na kagaya yung ginawa ko kanina, no? Actually, magandang gawin sa daily time frame is yung, yun nga, unang-una, tignan nyo kung may namumuong trend na, no? Kagaya nito, no? So, kitang-kita mo to, kung mamamarkahan mo to sa daily. Gamit na gamit mo na yan, ano? Hanggat di nababasag yan, go long yung mindset mo. Kahit pa may mga ganito, go long ka pa din. So, ingat ka na lang dyan pagka mga ganyang movement. Kasi may ibang sinasabi na versus dito. Diba? Nagets nyo yun? So, kung kukumpare nyo yung laki ng kandila rito versus sa gantong kandila, merong pinapahiwatig to. Something big is happening, no? Parang gano'n. Yan, kagaya nga yung mga sumunod na kandila na lalaki niyan, no? Lalo yung mga ganyan nag-weak.
paslangan talaga yan, kaya nadali yung EA natin eh. November tayo nag-start, di ba? Ang EA, grabe, kailangan ma-remedyo nyo. Yan, no, simula, kitang-kita na eh. Dito pa lang, siya eh. Bumagsak, tapos bigla umangat. Yan yung masasakit sa mga EA eh. No? Versus sa mga ganito, napaangat lang siya. Sayang talaga to. September, October, maganda, pinaka-the best. October siya stabilize talaga yung EA eh. Stabilize yung movement niya. No? Ganda. So yun, sa daily pwede nyo i-retain yan. Tapos yung mga support resistance, ito magaganda. Bakit box yung ginagamit ko? So ito explain ko, no? Kasi sa box, magkakaroon ka ng areas, no? Versus dun sa line lang na ito yung resistance ko, o yung demand ko, or yung supply, kung ano man yan, no? Kung nasan ka. Pa isa-isang ganyan lang, ano? Iba nalaki yung F4 na pala yung pinaka. Isang line lang siya, no? Versus kay box, kaya siya box ginagamit kasi madali ko makukuha yung areas niya, yung top ng wick saka yung bottom, no? Kung magmi-meet silang dalawa, so meron akong areas, no? So, kagandahan kasi nito, kagaya nitong kandila na to, nilaro siya, no? So, kung pupunta mo sa minute time frame, ang ganda niyan. Makitang-kita mo na nagamit mo tong box na area na ginawa. So, tapos na yan. Pwede kong mag-ship dito or maglagay dito. Ayan. So, ito naman yung pinaka naging resistance natin ngayon. Gets? So, yan ang kaganda niya. Pwede nyo i-retain yan, ano? Then, punta kayong 15 minutes. Oh, hindi pa naman ganun kagulo eh. Hindi pa ganun kagulo, no? Okay, okay pa, nakikita ko pa. And then, ma-re-refine to. Masyado malaki kasi to eh. I-refine nyo na yung pagkaganyan. Oh, 3,000 grab. Ba naman gagamit yan? I-refine nyo na yan ng mas, possible, ito na lang yan, no? Yan, basta dyan, yun. Yan na yan. Okay? O, ito pa. Halos linya na lang. Pagka ganyan, linya na lang. Pwede na yan. Wala eh. Ang lit na masyado eh. Okay? Yun. So, yun. Hanggat maaari, malinis yung ating chart para hindi tayo masyadong masakit sa mata. Nakakaano kasi rin yan. Nakapagpa-freeze. Mapi-freeze tayo dyan pagka, sobrang daming linya. Mapi-freeze ka na, meaning hindi ka basta makapag-decide kung at ganun, no? Ang direction ko is sabi ni Tardometer is sell pero umaangat, no? Imagine mo may mga guhit ka na ganito. Bubulagin ka niyan eh. Sabi, hindi, gulong ako. Ano lang to, retest lang to, aangat pa yan dyan pataas, no? Pero pag tingin mo nung mga sumunod na kandila, no? Going down na pala talaga siya. Minsan rin yan, nakakalito. Mga linya-linya na yan. Kaya kailangan i-retain natin or i-maintain natin yung as minimum na lines hanggat maaari. So, any question sa ating day 4? All good sa tayo sa day 4? Okay na po. Basic lang naman sa day 4, no? Day 4 muna. Dami pala nito kung i-daily na. Magdi-discuss na lang ako minsan ng hindi kakausap. Kasi hindi naman tayo continuous. Although pwede naman continuous ang ating kung weekly, kung available ka, no. Marami tayong pwede i-topics. Ubusin natin lahat kahit yung mga lumang setup natin. Pero hindi, maganda siguro mga susunod na Ano ba suggestion mo? Parang magkaroon tayo ng data collection, application, parang ganon. Sige, ano ba? Para po sa akin yung mga setup po na kung ano yung